mga kapatid na nandito ngayon. Hindi ko po alam yung mga masasakit na salita na narinig nila. Hindi ko po alam yung mga pagtataksil na naranasan nila. Hindi ko po alam yung mga chismis na kinalat sa kanila. Hindi ko alam yung mga, even the physical abuse na pwedeng naranasan nila. But Lord, I pray na tonight, and even in the next few days, even with the rest of their lives, na i-remind niyo po sila of the truths about sa ginawa mo. Hindi lang para sa kanila, kundi para din dun sa mga taong nakakasakit sa kanila. And my prayer, Lord, is that you will help them to see these people the way you see them. Na kung kailangan man nilang i-confront, they will do it by grace, without judgment, without bitterness. Na kung kailangan man po nila na to remember the sin no more, bibigay mo sa kanila yung grace to do so and the strength na magawa yun. Lord, we admit that we cannot change these people. We cannot change their behavior. We cannot change kung paano nila kami pakikitunguhan. But we have control over what we think about and what we focus on. So Lord, remind us in the moments na makaramdam kami ng hurt from these people, to remind us of the truth na meron nang sa ginawa mo para sa amin at para sa kanila. Lord, I pray for dun sa mga anumang grievance yung meron sa mga members ng church na to, that you will just let your grace flow through them. And our prayer, we pray also for these people who have hurt them, na makita rin, if they are Christians, ma-open din yung eyes nila sa forgiveness, sa holiness that they have. And ma-celebrate namin ito together. Thank you for your ministry of reconciliation. Salamat po that the choice na naiwan na lang sa amin is to believe and to agree with you that in fact we have been reconciled, that our relationships have been healed in Christ. We agree on what you have accomplished, Jesus Christ. Na ito po mga taong ito na tumanggap rin sa iyo ay kasama sa amin, na kami isang pamilya, na kami ay mga kapwa banal at kapwa malinis. Kung sila man, Lord, na mga nakakasakit sa amin ay hindi pa sumasampalataya sa inyo, hindi pa natatanggap ang inyong regalo, alam namin na yung pag-ibig mo sa kanila ay ganun pa rin at nais mo silang maging bahagi ng aming pamilya. Remind us of these truths every day. Remind us of these truths the moment na kailangan namin. At the moment that these people ay gumagawa ng kasalanan against us, remind us, Father, of what you accomplished for us and for them as well. Salamat po.